Ang isa sa pinakamahal na pagkain sa mundo ay hindi halaman, hindi rin hayop. Isa siyang fungus o sosyal na pinsan ng kabute. Ang tawag dito, truffle. Sa sobrang mahal nito, noong 2014, ang pinakamalaking white truffle sa mundo ay inilipad from Italy to New York na may kasamang security guards at naibenta for 3.6 million pesos. Opo, halos kapresyo na ng kondo. Ang truffle ay isang uri ng edible fungus na tumutubo sa ilalim ng lupa. Hindi siya tulad ng mushroom na tumutubo sa ibabaw. Ang truffle nagtatago sa ilalim. Usually, tumutubo ang truffles malapit sa mga ugat ng puno gaya ng oak, hazelnut, beech at poplar. Yung puno nagbibigay ng pagkain sa truffle. Yung truffle naman tumutulong sa puno na humigop ng nutrients mula sa lupa. Parang exchange deal sila. Kaya hindi ito simpleng kabute na basta tumubo na lang kung saan-saan. Kailangan niya ng tamang puno, tamang lupa, tamang klima. Hopo, napakaarte ng kabuti na ito. Ang isang rason kung bakit napakamahal ng truffles, napakahirap nilang hanapin. Pa-hard to get. Para hanapin nga sila, kailangan mo pa ng trained dogs. Yung aso kasi, aamuyin niya kung saan nakabaon ng truffle. Then huhukayin ng hunter carefully. Parang treasure hunt. Pero imbes na gold, mabaho at mamahaling fungus ang reward. Pero ito ang tanong ng lahat. Kung mahal pala, bakit hindi na lang taniman ng marami? Well, hindi siya ganun kadali. Truffles need the right tree, right soil, and right microorganisms. Hindi ito tulad ng kangkong na itapon mo lang, tutubo na. Kahit may truffle farm ka pa, it can take 4 to 8 years o minsan mas matagal pa bago ka makakuha ng harvest. At kahit naghintay ka ng ilang taon, hindi ka pa sigurado kung may lalabas. Okay, may iba't ibang klase din ng truffle. Pero ang pinaka-famous dalawa, black truffle at white truffle. Ang black truffle usually mas earthy at mas deep ang aroma. Mas kaya rin itong makisama sa cooking. Pwede siyang gamitin sa sauces, pasta, and meats. Ang white truffle naman, especially yung from northern Italy, mas rare at mas delicate. Mas intense ang amoy at mas mahal. Usually, sinishave lang ito ng raw sa ibabaw ng pasta, risotto, or steak. Bakit? Kasi yung aroma niya mabilis mawala kapag na-overcook. At para mas maintindihan pa natin kung bakit sobrang mahal ng truffle, hindi lang kasi ito binibili dahil sa lasa. Binibili siya dahil sa aroma. Yung amoy niya, mas earthy, musky, and funky smell. At kapag nilagay siya sa hot pasta o scrambled eggs, kumakapit yung aroma sa pagkain. Kahit manipis lang ang shave, biglang nag-iiba ang dish. Kaya nga sa fine dining, konting truffle lang, OA na agad sa pagtaas ng presyo eh. Tapos ito pa yung nakakamahal sa truffle. Mabilis silang masira. Kapag hinarvest na ito, mabilis mawala ang aroma at yung moisture nila. Hindi mo ito pwedeng itago ng matagal na parang dilata. Kaya may pressure. Hahanapin mo to, huhukayin mo, itatransport mo, ibebenta mo. Pero kailangan gamitin mo agad. Every day na lumilipas, bumababa ang quality. Parang may countdown timer. In fact, ang pinaka-expensive na truffle na naibenta sa kasaysayan ay yung 2014 Giant White Truffle. Nahukay ito sa Umbria, Italy. Ang timbang nito, 1.89 kilograms. Sobrang laki nito for a truffle. Kasi ang average white truffle usually mas maliit. Minsan walnut size lang. Pero ito, football size. Dinala ito to New York for auction at nabenta siya for $61,250 or more than 3.6 million pesos. Hopo, para lang sa isang fungus. Napakamahal. Ikaw, kung may pera ka, bet mo rin bang makatikim ng truffles? At kung nakatikim ka na, nagustuhan mo ba? Tara, pag-usapan natin sa comment section. At kung gusto mo pa ng mga ito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.